Bakit ipinagbawal ang Biblia ng Ethiopia? Maraming naniniwala na ang Kristyanismo ay dinala lamang sa Afrika ng mga Europeo. Pero ang totoo, matagal nang nakarating ang pananampalatayang ito sa Afrika bago pa dumating ang mga dayuhan. Isa sa mga unang lugar na niyakap ang Kristyanismo ay ang sinaunang Ethiopia. Sa video na ito, sisilipin natin ang kamanghamanghang kasaysayan ng mga Kristiyanong Ethiopian at ang misteryosong aklat na tinatawag na Ethiopian Bible, isang sinaunang banal na kasulatan na hindi madalas nabibigyan ng pansin. Kaya't ihanda na ang inyong isipan at puso dahil matutuklasan natin ang isang bahagi ng kasaysayang Kristiyano na madalang pag-usapan. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin kung bakit ipinagbawal ang Biblia ng Ethiopia. Ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ang pinakamalaking simbahan sa Eastern Orthodox sa Africa at isa rin sa mga iilang simbahan sa Sub-Saharan na naitatag bago pa man dumating ang mga kolonisador mula Europa. Ang pinagmulan nito ay nauugnay sa pagbinyag ng kaharian ng Aksum noong 330 AD. Sa ngayon, tinatayang nasa 36 hanggang 51 milyong Etiope ang kasapi ng simbahan. Bukod pa rito, isa rin ang Ethiopian Orthodox sa mga nagtatag ng World Council of Churches. Kakomunyon ng Ethiopian Orthodox ang iba pang simbahan gaya ng Eritrean Orthodox Tewahedo Church, Coptic Orthodox Church ng Alexandria, Malankara Syrian Orthodox Church, Armenian Apostolic Church at Syriac Orthodox Church. Noon bahagi pa ng administrasyon ng Coptic Church ng Alexandria ang Ethiopian Orthodox. Mula ika-4 na siglo hanggang sa opisyal itong mabigyan ng sariling patriarka noong 1959 sa ilalim ng pamumuno ni Pope Cyril VI ng Alexandria. Sa mga hindi nakakaalam, ang salitang Tewahedo ay mula sa sinaunang wikang Ge'ez at nangangahulugang United as One. Sinasalamin nito ang paniniwala na si Kristo ay may iisang nature, isang ganap na pagsasanib ng pagka-Diyos at pagkatao. Ito ang isa sa mga pundasyon ng kanilang pananampalataya na naiiba sa doktrina ng dalawang magkaibang nature ng maraming simbahan sa kanluran, kabilang ang Katoliko, Eastern Orthodox, Anglican at iba pang Protestant. Ang pananaw na ito na tinatawag na Miaphysitism ay pinangatawanan ni Cyril ng Alexandria noong ika-4 hanggang ika-5 siglo. Ayon kay Cyril, si Kristo ay may iisang nature bilang nagkatawang salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa pagkakatawang tao ni Jesus, buo at ganap ang pagka-Diyos at pagkatao niya, hindi pinaghalo, hindi rin pinaghiwalay. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pagtutol. Humigit kumulang 500 obispo mula Alexandria, Antioch at Jerusalem ang tumutol sa ideya ng Diophysitism na nagtuturo ng dalawang nature ni Kristo, isang katuroang opisyal na pinagtibay sa Council of Chalcedon noong 451 AD. Ang debate na ito ang naging dahilan ng isa sa pinakamalalaking pagkakahati-hati sa loob ng sinaunang simbahang Romano. Kung babalikan kasi natin ang pinagmulan ng Kristyanismo sa Ethiopia, makikita natin ang mga patunay mula pa sa unang panahon. Isa na rito ang binanggit ni John Chrysostom na ayon sa kanya may mga Etiope sa Jerusalem na nakauunawa sa pangangaral ni Pedro, gaya ng mababasa sa Aklat ng Mga Gawa, 2 kabanata, 38 berso. Ipinapakita nito na noon pa man, bahagi na ng unang Kristiyanong komunidad ang mga taga-Ethiopia. Ayon din sa mga tala ng kasaysayan tulad ng kay Socrates ng Constantinople, kasama ang Ethiopia sa mga lugar na pinangaralan umano ni Apostol Mateo. Sa ilang tradisyon naman, partikular sa simbahang Katolika, binanggit ang isang Ethiopia sa timog ng Caspian Sea na nagpapakita ng lawak ng paglaganap ng Kristyanismo sa labas ng Imperyong Romano. Bukod dito, ayon sa tradisyon ng Ethiopian Church, nagkasama sina Apostol Mateo at Bartholomew sa isang misyon sa rehiyon
na tumagal ng halos 3 buwan, isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kanilang pananampalataya. Isang makasaysayang tagpo na bumabalik sa panahon ng Bagong Tipan ay ang kwento ng isang opisyal mula Ethiopia na bininyagan ni Philip the Evangelist. Hindi siya kapareho ni Philip na apostol. Sa Aklat ng Mga Gawa, pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza." Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Di pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingatyaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Habang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Isaias, ipinaliwanag ni Philip ang kahulugan nito na tumutukoy kay Jesus. Sa huli, nagpabinyag ang Etiope, isang mahalagang yugto sa paglaganap ng Kristyanismo sa Afrika. Isa pa sa mga kakaibang aspeto ng Kristyanismo sa Ethiopia ay ang kanilang malawak na biblical canon. Kung ang Biblia ng mga Katoliko ay may 73 aklat at ang mga Protestante ay may 66, ang Ethiopian Orthodox Bible naman ay may kabuuang 81 aklat, ang pinakamarami sa lahat ng Kristiyanong tradisyon. Hinahati ng mga iskolar ang kanilang kanon sa dalawa, ang mas makitid na kanon na halos katulad ng kanluranin at ang mas malawak na kanon na may 9 na dagdag na aklat. Isa rin sa mga kayamanan ng Ethiopian Church ang Garima Gospels, ang pinakamatandang kumpletong pagsasalin ng mga ebanghelyo sa wikang Ge'ez. Ayon sa tradisyon, naisulat ito bandang 500 AD, pero ayon sa carbon dating, ang isang kopya ay maaaring mas matanda pa, mga 390 AD. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang ugat ng Kristyanismo sa Ethiopia, isang kasaysayang kadalasang nalilimutan pero napakahalaga. Bukod sa mga karaniwang aklat ng Biblia, itinuring din ng mga sinaunang Hudyo at ng mga unang Kristiyano ang aklat ni Enoch at aklat ng Jubilees bilang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Gayon din ang mga aklat na natuklasan sa Dead Sea Scrolls ng Qumran. Ang kasaysayan ng Ethiopian Bible at ng mga sinaunang Kristiyanong Aprikano ay isang paalala na ang pananampalataya ay hindi nakatali sa isang lahi, bansa o panahon. Bago pa man dumating ang mga Europeo, ang liwanag ng Ebanghelyo ay matagal nang nagniningning sa mga lupain ng Afrika. Maraming aklat na itinuturing nilang banal ang hindi man natin madalas marinig o mabasa ngayon, pero nagsisilbing patunay ito kung gaano kalawak, kaiba at kayaman ang pananampalatayang umusbong sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa huli, hindi ang dami ng aklat o ang kapal ng Biblia ang sukatan ng tunay na pananampalataya, kundi ang puso nating naniniwala, sumusunod at nagtitiwala sa lumikha. Kaya naway maging inspirasyon sa atin ang kasaysayan ng Ethiopian Bible, na sa kabila ng paglimot ng mundo, ang katotohanan ng Diyos ay nananatiling buhay, at kahit anong pagsubok ang dumating, ang kanyang salita ay hindi kailanman mapipigil. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang ibahagi ang kaalamang ito upang mas marami pa ang maliwanagan at mahamong tuklasin ang lalim ng ating pananampalataya. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.